Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanas mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Yes, hello. Happy Wednesday mga Bex. Welcome back to us. Welcome back to us. Happy Wednesday mga Bex. Ayan, malapit na naman po ang weekend at nandito na naman kami para paligayahin ang linggo ninyo. Charing, sa mga Oo, chismax and true. everything and the likes. Ayan, Happy New Year! Happy New Year midweek break. Kumbaga, wow. Sabi ganun. Wow, midweek break, oo. Ito yung mga Oo. hating gabi sessions pag hindi ka na makatulog, tayo yung Mm-mm. papakinggan, ganon. True. Laban-laban lang, no? Kaya kung nasa traffic ka man ngayon, kaya mo yan. Kahit papasabog na yung pantog Nasa mo. traffic. Oo, kaya mo yan, kailangan mong kayanin. Charis. Mm-mm. Ayan, kamusta Truths. naman ang dumaan na linggo sa'yo, Bex? Kaya rin naman, actually dapat today hindi ako mag-aayos ng no. Kaya lang, kailangan ko ng bagong headshot for the portfolio. So, kaya ako nakaayos ng very light. Kasi Oo, picture-picture oo. kiss kanina yan. So, yun more on Love it. nagko-curate pa din ako ng portfolios for applications. Diba? Ang taga. Love it. Ayan, ako naman, busy lang talaga ako sa office kasi mas madaming responsibilities, madami tayong ganap. Ayun. Hindi na nga ako masyadong makaalago sa mga racket. Kasi Oo nga. masyado nang nakain yung buhay ko sa office work. And then after this, tsaka pa lang ako maggagawa ng content para dun sa channel kasi nakatiwangwang na siya dahil. Oo So nga. oo, tignan natin one at a time. Di naman ako masyadong nape-pressure sa mga kaganapan outside kasi nga, ano naman to, at your own pace naman. Kaya Correct, kayong correct, mga correct. Bex, kung meron kayong mga other projects or passion projects na ginagawa, huwag kayong mape-pressure kung halimbawang nafe-feel nyo na parang hindi nyo na-meet yung timeline. Kasi ganun lang talaga ang buhay. I mean, may mga kanya-kanya kasi tayong priorities. So, Yes, ayun. true. Tayong Tama. ma-pressure, ganyan. Oo. Ayan. So, ano na bang latest happening sa Ayan, bansa? Ito mga latest chismax. dahil Oo. Dear Bex lang ito na mini baklita lang, pero malaki yung balita this week, no? Oo, malaki Eto na talaga nga. siya. Wow. Lumabas agad yung bias. Finally. Charing lang. So, nahuli na nga si Duterte. Siya ay nasa Netherlands, nasa The Hague, kung saan siya Mm. ililitis ng ICC or the International Criminal Court, no? And, ayan. Updated ka ba, Bex, sa mga ganap? Nakasubaybay ako siguro mula nung nahuli siya, mula Yeah. nung pumutok yung balita. Pero Mm-mm. kung yung for today, as we speak, hindi ko na alam kung anong nangyari. Pati yung Actually, kahapon. Kasi parang nawala siya masyado sa balita after nung first, initial appearance niya sa ICC. So yeah, hanggang oo. dun lang ako. Kasi After nung press ko ni Sarah, yun lang yung alam ko. ako din eh. Pero kasi actually naman, wala naman na masyadong ganap after nga nung first time niyang humarap sa ICC kung saan binasa sa kanya yung mga reklamo sa kanya. And Mm-mm, ang mm-mm, next hearing pa nila will be September 2025. So, meron siyang 6 months pa na iintayin, no? And marami silang motion actually na sinabi nung sa initial hearing nila pero hindi lahat na pagbigyan yun na parang sinasabi na political arrest, mga ganun-ganun kineme. And hindi siya tinanggap ng ICC na parang wala mm-mm, silang mm-mm, pakialam doon. Parang ang focus talaga nila is yung kaso, no? And mm-mm, mm-mm. syempre hati ang reaction ng mga Pilipino with this dahil marami din naman talagang supporters ang mga Duterte sa Pilipinas, no? Um, Yun lang naman at sabihin ba natin yung stand natin here? Ako actually hindi ko alam ang stand mo about this, no? Mm-mm.
Sige lang, go lang, Bex. Ako kasi ang masishare ko lang dito is ang masishare ko lang dito is about Marcos being the culprit Mm, yeah. of everything. Yun lang yung Mm. masishare ko. Yeah, Pero siya talaga. I'm not really, what can I say? Ako talaga nauna. Paano ba yun? Kasi na-put on spot mo ako. So I'm not really, against with Duterte, but I'm against with violence. Yun lang yung Mm. masasabi ko. Yeah, So kung yeah. ano man yung pinagdadaanan niya na, na kaso ngayon, yun talaga yung, I mean, wala namang choice kundi dapat talagang harapin kasi nga, yun nga, hindi kung mapatunayan man na yung mga namatay hindi naman talaga valid na na drug addict, edi kasalanan talaga yun. Yeah, Tsaka yeah. ina-admit naman niya eh. Yun naman yun eh. Yeah. Pero with this kasi Bex, to be fair naman with Duterte, at eto siguro explain ko kung bakit siya mahal ng mga tao at maraming nagmamahal sa kanya. Knowing the fact na may mga ganyan siyang eksena, madumi yung bibig, 'di ba? Ano Mm. ano siya, kaya nagmamahal sa kanya kasi ang pananalita niya ay very Pinoy. Yeah, Ano siya kumbaga na, ano, siya yung relatable. pangmasa siya. Oo, pangmasa siya, pang commoners talaga siya, madali siyang lapitan. May mga, may mga talaga, proof din na marami na talaga siya nagawa. Syempre, hindi ko na may isa-isa yun dito, pero marami talaga siyang nagawa for his term. And I would say na, na mas better naman siya kaysa dun sa mga ibang naging presidente. Ang naging problema lang talaga is yung number one, yun nga yung bibig niya. And number two, yan nga, yung EGK na yan. Yan talaga yung Yeah. kasi ayoko talaga ng violence. Ako Mm. personally, hindi ako pabor sa mga Mm. ganito. Pero, in general naman, ang politika po, lahat naman yan ay corrupt. Kahit mabuti kang Mm. tao, lahat yan ay korap. Pipili ka lang ng korap na yung gagamiting pera, gagamitin sa taong bayan. Yung Yeah. merong gagamitin para sa taong bayan. Yun yung doon. Um, yun yung ko doon, yung stand ko doon. Hopefully, sana um, tawag nito, maging maayos naman ang paglilitis, ganyan. Makapag siya, kasi nga, sa totoo lang, nabigla din talaga daw siya. Yun ang which is true naman kasi di nga niya, parang di nga niya nabasa yung warrant arrest eh. Basta na lang siya dinampot pagdating niya ng Hong Kong. So, ang culprit po talaga dito is, ang dapat na magalit tayong lahat, kay Bongbong. Ako kay Bongbong talaga ako mas galit na galit. Kasi, parang ang dami na nga problema ng bansang to mula nung umupo ka, anong nasolve mo? Tapos idagdag mo pa to, parang dinadivert mo lang yung attention ng mga tao. Parang yun, nakaibwisit siya, ganun. Parang, Ako, I'd, totoo yun. Go. I'd say na trigger siya when Sarah did that Zoom thing. Kung ano naman yung Oo, yung pinagsasabi about mga papatayin Marcos. kita. Oo, Oo. yeah. Feeling ko Oo, na oo, trigger si oo. Bongbong doon. So, okay. You wanna play with fire? I'm gonna give you fire. Yun yun. And ako Oo, naman, gets. I'm mad at both ever since kasi lagi Mm, ko namang I'm very open naman with this podcast how I hate Trump. And for me, Trump is like Duterte. Similar mm, sila with me mm, na sexist, hindi makatao, ganyan. So, mm, mm, I mm. think naman hindi naman na-surprise sa mga Baxters natin na I'm anti-Duterte. Oo, 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 And oo, oo. ever since nung first run niya pa lang until hanggang ngayon, no? So, ang bothersome for me with this is how yung mga supporters niya is very vulnerable and gullible when it comes to fake news. Yeah. Mm, May mm, mga mm, mm. postings na um, ginagamit si Attorney Annalise Keating, Attorney Elwoods, which are fictional characters. Gumagawa lang sila ng visual tapos with a statement Mm, na yung arrest kay Duterte is illegal, ganyan, ganyan. Pinapaniwalaan nila yun. No? Which is oo, oo. bothersome. Also, yung mga nag-share ng mga ito yung mga nagrarally ngayon para kay Duterte. Pero sinulog festival pala siya or from Syria. Oh, May mga okay, gets. ginamit, Oo. may ginamit Oo. pa silang videos from Syria, 'di ba?
na pinapakita, nagkakagulo Ako na sa hindi ko 'to alam, Pilipinas. yung mga binagamit na ano, videos, hindi ko alam 'to, Bex. Naniniwala Hindi ko sila, alam. girl. Pati Oh, talaga ba? pati Oh si my Johnny God, Sins oo. na porn star. Merong ganong visual tapos may quote na ganon. Oo, Naniniwala sila oo. dun. Meron pa si E.R. Mm, Ejercito. Yun, siya mismo nag-share ng post about lawyer Annalise Keating na how to get away with murder. Parang bakit kayo, oh my God. It's just so crazy, no? And for me, medyo hypocritical lang yung dating for me coming from them because una, um, hmm, sinasabi nila na um, galit galit sila sa mga addict, 'di ba? Kaya sila pro Duterte. oo. Pero nung lumabas yung Mm, videos ni Kitty, walang masama sa marijuana. Biglang ganon. Kasi marijuana man yan or whatever, at the end of the day, it's still categorized under illegal drugs sa Philippines. mm, Also, galit sila sa mga aktivista, galit sila sa mga rally. Nung time ni Duterte, ngayon naghahanap sila ng people power. Akala ko ba yun ng rally? And then, yung mga, ano din sila, galit na galit sila nung time ni Duterte, galit na galit sila sa mga human rights defender. And ngayon, naghahanap sila ng due process. Bakit daw walang due process yung ano? Bakit daw hinuli na lang ng ganun? So parang, for me, it just doesn't make sense coming from them yung mga sentiments na hinihingi nila ngayon. mm, mm, And then, meron din ako nabasa na ang press release ng media is nasa 30K ang namatay sa EG case. Pero ang mm, itatry nung binasa yung mga ililitis kay Duterte, mga nasa mm, 24 cases na or 36 parang ganun. Pero kasi alangan namang i-hearing nila yung 30,000 cases. 'Di ba? Syempre pipili sila ng strongest cases na pwede nilang i-present. Ganun 'yun, guys. Hindi mo pwedeng kahit sa mga serial killers from the past, hindi nila lahat pwede i- i-try kasi di nategi na tayong lahat, di pa sila tapos mag-trial, 'di ba? So, mm, pipili lang mm, sila talaga ng mga malalakas na kaso na yun yung ihaharap nila sa ICC para maano siya, makonvict siya. And ayun nga, madami naman videos na nanggagaling mismo sa bibig niya nung time na president pa siya na and hindi din ako naniniwala na nagulat siya. Kasi 'di ba nga when the last time na oo. nasa Senate siya, sinabi niya, ang tagal naman ng ICC, dapat gusto ko bukas nandito na kayo, haharapin ko kayong lahat. Tapos Hindi biglang ko alam na may sinabi nagulat. siyang ganyan, Day, Meron siya oo. mga ganong PR deck. So, Ah, oo. for me, it's all cop out na na mga ganong kineme. Yun lang naman for me. Oo, That ends my laban, o 'di ano. ba? Mm-mm. Oo. Kayo mga Bex, kung meron din kayong mga opinion, i-chika nyo lang yun sa ano sa comment section ng Bexter sa Spotify, sa YouTube and Facebook at sa lahat ng social media na nandun kami. Kumbaga, hindi, if Mm-mm. this doesn't reflect the show, again, this is just our personal Oo, opinion. Baka true. kasi ma-disappoint yung mga Bexters natin. Sabihin nila kung ano-anong kasuportahan natin dito, di ba? Parang it doesn't entirely reflects the show. It reflects us individuals. Personally. Ayun, Oo, kung ano true. man yung opinion namin. Oo. Tsaka hindi kami Marla ni Mel, no? Kahit magkaiba Oo. kami ng views. Oo. At Huwag saka kayong hindi, ma-stress. Oo. at the end of the day naman, we are both anti violence. Yun naman talaga kasi yung Oo. bottom line Oo. dito eh, 'di ba? Mm-mm. 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 Yung Yun lang. Yun lang yung yun lang ang yung chika. ano kasi bumalik no. Hindi kasi yung war on drugs niya, what he did wrong was pinuntirya niya yung mga nasa kalsada. Sana hinanap niya yung mga warehouse, sana hinanap niya yung alam mo yun, yung mga nagpapatakbo talaga ng mga cartel, no? At saka, binigyan niya, another mistake is binigyan yung mga kasangga niya sa PNP nung time na yun. Um, binigyan niya ng quota. Meron silang quota. Kailangan makaganito kayong huli today or else parang ganon. So, ayan. So, parang baka naman sabihin nila, ano ka, gawa-gawa ka kwento. So, alam ko naman yung mga nangyayari nung time na yun bago ko nagdesisyon na hindi ko siya gusto. So, Mm-mm. ayan. So, mag-move on na tayo sa next nating topic. Ayan. Siyempre, ito na nga. So, next dyan is yung nag-trending. Na hindi ko sure kung totoo ba to kasi hindi ko nahanap kung sino yung originator.
nung nung nag-post. Hindi ko din nahanap kung sino yung um, tawag nito, yung events team na Oo, nag-assist dun yeah, oo. sa nagkasal, hindi ko nahanap kung sino. Kasi usually, kung sino yung events team na na-scam, magpo-post yan para Mm. mabigyan ng awareness yung mga kapwa din nila na nasa business, na nasa Yeah, yeah. industry, para para ma-aware na, oh, tong tao na to, red flag to kasi hindi nagbabayad. Wala kasi akong ganong nahanap kaya hindi ko alam kung totoo ba to o Totoo siya. chararat lang to. Totoo Ayun. siya. So, ang ano dito mga Bex, kung nabalitaan nyo, yung nag-trending na ginayuma. Yan, na ginayuma daw yung otox, tapos on mismong araw ng kasal, nag-ano, na nahimasmasan yung groom at ito nga ay nag-quit. Biglang Sina nag-quit na sa kasal. sinabuyan Oo, daw ng asin. naasinan. Oo, kasi ito ang asin daw ang kontra sa kulam or sa gayuma. Gayuma, Ganyan. oo. So, ayan po ang trending na nangyari. Kung mapapansin niyo po, nasa Facebook na rin, nasa lahat siya kahit sa TikTok siguro meron na yung meme video na si ate, alam niyo na, inaayusan, tapos kasama yung otox. Ngayon, ang naging problema kasi dito is, hindi daw pala nagbayad si ate Mhm. girl. Yeah. Tapos kasi ang claim nga ng mga tao, ang inisip nila parang baka gold digger yung kuya, kasi mayaman ng niya, press release niya, parang Yeah. rich kid ang Mm. press release niya. Pero ang hindi pala yun totoo mga Bex. So pala si ate girl, hindi pala siya bayad nung nag-set up sila ng kasal, yung nag-prenup, hindi pala bayad yun. Kaya, di ba nakakagulat kasi parang sila din alam mo, nagayuma din ba sila yung mga nasa events? Ganyan yung kasi parang for me sa business person, hindi ako papayag na wala akong 50% down payment. Yes, totoo. Oo, dapat meron yung payment muna at least half bago yung susunod. Oo, hindi pwede na ganun. Although sa ano kasi to Ah. Bex, alam ko, if I'm not mistaken, sa CDO to nangyari, sa Cagayan de Oro. Oo, yun yung nabasa ko din. So baka iba yung kalakaran nila doon or baka alam mo yun, sobrang bihira lang ng mga big events doon. So patos-patos na lang. I don't know, I'm not sure. Ano theory lang no, kaya baka walang mga ganyang arrangements. Meron din ako nabasa na sabi, pinangakuan daw ni girl ng bahay at sasakyan si kuya, kaya sinakyan niya na lang si girl. Tapos parang at the end, hindi siya sure kung itutuloy niya yung kasal, kaya nag-quit na lang siya. Parang ganon. Panood ko pa yung videos nung ano eh. Yung mga ginagamit sa SDE, may Mm-mm, mga mm-mm. videos yung babae, yung parang binasa niya yung vow niya na parang kinukwento niya pa doon, nagkakilala lang sila sa one night stand, mga ganong kineme. Para, ganda, di Yes. ba? Tapos nabuntis siya. Ay, Bun- actually, hindi ko nabasa yon yung, na twins daw. yung binasa niyang Na twins daw. So hindi ko alam, alam ng mga tao kung totoo, kung part ba na buntis siya and twins is totoo din. So hindi ko na, wala na ako nakitang follow up online about it. Pero nakaka-alerts lang yung ano, no? Yung mga gayu-gayuma eksena. oo, nakaka-lurks talaga. For me kasi, yung mga ganyan, ito lang in general to mga Bexa, kung hindi ka talaga mahal, huwag mo nang ipipilit sarili mo, huwag mo nang idaan sa gayuma kasi at the end, di ba nga sabi nila, wala namang sikretong hindi nabubunyag. Mhm, Kung ano man yes. yung ginawa mo, mabubunyag at mabubunyag din yan at the end. So, better wag mo nang ipilit. Ang dami naman dyan, di ba? To the Kung fire. hindi ka, kung hindi ka kung hindi ka, tawag nito, masarap na pagkain para sa mga isda sa ocean. Maghanap ka ng ibang ocean. Di ba? Kung nasa Philippine Sea ka, pumunta ka ng Mediterranean Sea, mga ganyan, di ba? Mag-atake. Para hindi, hindi ka nasa-stuck sa iisa lang. Oo, yun lang. Tama. Para happy lahat. Actually, kinakabahan din ako ikasal eh. Ay, Because I grew up as an English speaker, halata. Charing. 'di ba? My first language is Is English. English. I don't want to intimidate you. Ganon.
Kaya mo Ay, ba? ay, ay, Nakakalagsag gayon ko. halo-halo na yung mga ano. Girl, ay, ayan mga Bex, sorry. Ito another trending na naman ito. Yung meron kasing bagong show ngayon sa YouTube. I don't think it's new, but ah tawag nito, nandyan na siya, fairly new, I think. Hindi naman Yeah, sobrang yeah, bago, yeah. pero Mm. andyan siya. Ano, pusuan or laruan, something. I don't know the mechanics of the game, but nagte-trending kasi dun yung mga short clips nila. And one of the trending was yung si ate girl na Englishera. Yes. Mm-mm. Oo, si ate girl na Englishera na parang ang eksena first language siya daw yung English. So parang worried siya na baka ma-intimidate daw yung utok sa kanya kasi nga Englishera siya. Yun. 'Di ba? Ang ganda. Ganun. Kaya, nung lumabas yung dumami yung bashers niya. Ayan. Ito nga, dito pumapasok yung no, umarte tayo ng naayon sa ganda, no? Tsaka yung sa facts lang. Huwag yung sa embe-embento. Di ko naman sa inaano si ate girl, pero hello, kung talagang first language mo yung English, ba't ganyan accent mo? Hindi dapat ganyan, hindi dapat neutral yung accent mo. Dapat yan, American accent kahit paano or something. Yeah. I don't know. You can never have a first language of English in Philippines. Kahit nasabi mo yung katulong nag-i-English nung bata ka sa'yo. Hindi mo masasabi na yun ang first language mo, Day. Kasi, Day, Pilipino tayo. Ang first language mo talaga dyan ay Tagalog. Kakaloka ka. Unless kung Ako lumaki naman, siya sa ibang bansa, okay. issue Oh. ko naman dito yung bashing. Kasi ako, kahit naman ako nairita ako kay girly, no? Parang, girl, ano ba? Ano lang tayo? Kasi, um, pet peeve ko din talaga kasi ang mga dating shows ever since. I've never been fond of dating shows. Kaya, hindi ako nanonood ng mga ganyan. Tapos yun, nasilip ko lang yung ano niya, yung video niya. And parang, ganun pa, actually yun, kaya ayaw yung mga dating shows kasi feeling ko is very pretentious and very, alam mo yun, yung binibigyan nila yung mga sarili nila ng character, parang ganun. Na sana nagpakatotoo na lang, 'di ba? And ang ano ko naman is tama naman yung mga sinabi mo, no. Parang ako valid criticism 'yun yung the way she speaks or ganyan ganyan. Pero kasi may mga OA na bashing na like yung pati yung itsura niya, pati yung how she dress up, Ayun naman ang wala akong pakialam kung ano oo kasi itsura 'di niya. ba? Paki ko yung yung claims niya kasi parang hindi na justify. Pero imaginein mo sis, if ang nagsabi nun is Miss Tisa na matangkad na model, hindi magte-trending yun. Parang tatanggapin lang ng mga tao. Pero kasi we Yeah. are a judgmental community. Kaya siya nag-viral. Kahit yung golden retriever guy, yung nag-viral din yun kasi hindi siya cute as a person. Pero if ang gumawa nun is someone na cutie or model na lalaki or alam mo yun, yung mga mukhang Ateneo, mukhang Lasal, parang hindi din masyado mapapansin na para mag-viral. No, ano lang talaga tayo, judgmental as a community. Oo, mahirap kasi talaga i-please ang mga Pinoy pagdating sa mga ganyan. Masyadong Yes. mataas ang standard. Kala mo sila mismo magaganda, hindi tumitingin Mm-mm. sa salamin. 'Di True. ba? Kala mo walang pores pero pag tinignan mo nga, 10 meters pa lang, ay may pores, 'di ba? Yung gano'n. So parang, ano, basta, ibang klase talaga. Kahit yung ito, share ko na lang din, speaking of judgmental. Hindi ko alam kung, kasi recently, meron ako nagugustuhan na artist, and that is, si Jonella. Aha, yeah. Oo. Yan. Gusto ko kasi yung album niya, Siya yung si Marilag, di discography ba? niya maganda. Oo. I Maganda love yung Marilag. niya. Maganda yung discography niya pag pinakinggan mo yung mga kanta. Um, very kabog, ganon. Talagang, Yes. pati yung lyrics, yung ginamit na language, ang ganda. Very unique yung boses niya. However, Very madami siyang hater. very 2000s R&B, OPM. Alam mo yun, JR, yung mga kinalakihan Oo. natin. Which I is love. good kasi kasi Yes. wala na tayong identity sa music, and Mm. I think he's the one who's paving way para sa mga artists para bumalik sa roots. Yung wala kang wala kang masyadong peg. You're just you. Like Yeah. tong si Jonella, he's just him. And Mm. marami siyang haters. Simply because Hindi hindi siya siya ano, oo.
Yun Let's yun. just say hindi siya 10 when it comes to looks. Oo, yan. Ganun yun yung mas better na ano. Oo. Kasi For a maraming, lack pero of a kung ano better word. yan, Sorry. pero kung mga ano, kung mga JR yung atake ng FES, Oo, yung mga true. ano, Di pa dahil nga ewan ko sa eh. inyo, kung di kayo Si JR malaglagan nga ng kung panty dyan. si JR nga kung di pa galing Amerika, feeling ko bababash din yun ng time niya eh. Oo, oo, oo. Pero kasi may itsura talaga si ano si JR eh. May ano talaga, may dating si JR kahit paano. So, yun lang yung nakaka-frustrate kasi parang this is one of the frustration, instead of looking at the talent, parang tsaka yung artistry ng tao, mas syempre priority nila na tignan yung looks muna. Pero kung Mm-mm. sabihin mong babae yan na malaki yung boobs, na papakita ng boobs sa ano, yung Mm-mm. cleavage, maiksi yung ano, suot, yan, maraming fans yan, dai, no questions asked, kahit walang Correct. talent. Shoot. 'Di ba? Nakikita mo ba yung mga nagte-trending na influencer? Minsan yung mga nagpapadede na nanay sa ano, sa TikTok, pakita yung boobs. Parang hindi ko maintindihan kung bakit. Parang anong meron dito? Anong substance nito? Gets nyo ba mga vexing point ko? Parang ayoko maging hypocrite, no? Kung gusto mo makakita ng ganyan, pumunta ka ng Pornhub, huwag kang mag-ano, doon ka mag-upload. Nasisira kasi yung social media, may mga batang tumitingin dyan, eh, di ba? Totoo. Alam mo Totoo yun, may naman. mga Mm-mm. nagsuscroll, tas hindi naman control ng magulang ko ano yung nakikita nila. Therefore, ayan yung Yeah. nalulern nila. Siyempre, iisipin nila, oh, ito, ganito pala yung ano eh, ganito pala para sumikat eh. Alam mo yun, Mm-mm. parang, ay, Diyos ko, Yeah. ano ako, dai. Na high blood ako sa mga ganito Baba kasi ang tayo daming konti. bobo. Oo, ang daming bobo, dai. Hindi ko kinakaya. Ayan. So, balik tayo sa kasalan. Dahil ang topic natin ngayon sa Dear Bex ay usapang kasal. Yan, Nakita natin correct. to sa Mm-mm. Reddit. Tama ba? Oo, Reddit to. Mm-mm. Ako ba muna? Ikaw na. Kaya rin naman ikaw muna, Bex. Ah, sige. For a change. So, the title is My Partner's Ex is Causing So Much Drama. Need Advice. Ay, Wow. wow. Not my wedding, but wedding-related drama. My boyfriend, male 39, and I, female 26, have been dating for 5 years. He has a 7-year-old daughter. My friend is getting married in Italy this June, and we are invited. It's a child-free wedding. I've been saving up and counting down the days for this trip. Yan. But last night, he told me his ex suddenly changed her mind and won't switch custody weeks with him, meaning he'll have his daughter during the wedding. I asked why, and he said she just changed her mind. Then she suggested that we pay for her and their daughter's ticket Ah, and accommodation so she can come along and watch their daughter while we enjoy the wedding. I was upset. That makes no sense. Just switch the weeks and it's all good. I don't want his ex to go on a vacation with us. Yeah. my boyfriend's solution? Skip the wedding. I told him no. First, the RSVP date has been already passed. Second, I really want to go to this wedding and and visit Italy. So I'm going. Uh-uh. He says it makes him uncomfortable if I go alone because it looks bad for me to show up solo. I told him if it bothers him that much, then maybe he should figure something out with his ex so he can come too. He says he tried everything but she won't budge and he doesn't want to feel like he's abandoning his kid. I'm Yeah. frustrated. What should I do at this point? Basahin na ba Ayan. natin At yung update? O later na natin wag muna. i-reveal? Oo, Later natin sige. i-reveal, Oo, Bex. correct, Okay, correct, sige. correct. Ako, Bex, kung ako kay ate, kung ganyan na yung sitwasyon, kasi it's hard to deal with a guy na meron ng anak, di Yeah. ba? Syempre, ang priority lagi dyan is yung bata kaysa ikaw. Mm-mm. Laging mauuna yun, kasi anak yun, eh, Yes. sino ka ba? Yes, Gets yes, mo, yes. parang, Mm-mm, mm-mm. yun, completely kadugo yun eh. So, wala Yeah. tayong masisay doon. So, kung ako kay ate, I'll just go by myself. Hindi ko kailangan ng partner or anything. I'll just go. Kasi hindi mo na ma-change yung, gaya nga nung sinabi, hindi na nga daw, ayaw nga pumayag nung ate girl. So, for me,
i-push niya na lang, go na lang siya dapat. Kung Mhm. ako yun na, sige, unahin mo na lang yung anak mo, kaya ko na 'to, parang gano'n. It Mm. doesn't really kumbaga para sa akin hindi naman siya, kabawasan sa relasyon kung uunahin yung anak. Parang malulungkot ako siyempre kasi parang naano na yun, naplano na yun, eh. Kasi ayoko ng napaplano ta's hindi natutuloy. Yes, mm. Para matuloy talaga, go-go ko na kahit wala siya, 'di ba? Pake ko. Alam Oo. mo yun, parang gano'n. Yung bibilhan mo pa ng ticket parang OA, sila pa yung nakinabang sa event, hindi naman sila related dun sa event, alam mo yun? Yeah. Mm. Ako same, I would go alone, pero una-una sa lahat yung ex naman, manggagamit, It's giving mangga, Gusto Oo, maka-Italy, dahil. Na nakatunog lang na, ay may Italy sila, papalitin ko yung yung custody week. Parang it's giving Correct. mangga, no? Pero same, I would go alone. Parang okay if it looks bad to go out alone, make it look bad. I don't care. Parang at the end of the day, I still have a life outside of this relationship, 'di ba? So, Oo, it doesn't matter kung ayaw niya, go. Ganun lang 'di yun, ba? hindi yun Mm. kaanuhan. Kasi masa-stress ka lang kakaisip, alam mo yun? Yes. And I feel like Kung itong jowa niya, parang may gusto din niya isama yung ex at saka yung anak. Kasi 'di ba parang pinipigilan niya pa and stuff. Parang no. I would go alone. Kaya ko na true, me 'to. either. Ayan. So, ano na bang update, Bex, sa kaganapan? Ayan. So the update is he just ended with me. He got very Ay, angry when I told him I'm going. He said I'm an immature, selfish little C word who doesn't care about him or his daughter. He broke up with me. I'm so upset and have a bad headache. I've been crying since then. Hmm. Iniwalayan siya. ay, oo. Girl, gets naman kung bakit kayo iiyak talaga. Pero I'm happy for you na this Mm-mm. happened. Kasi Yeah. hindi siya worth it. This is all about priorities, eh. Kung priority mo pala yung anak mo, bakit kayo nag-break niyan? Dapat tinuloy-tuloy mo na lang dyan with your ex. Dapat pinilit mo na lang ayusin. Kasi parang, ang dating sa akin, mas priority mo sila kaysa sa Mm-mm. relasyon na to. I mean, Mm-mm. like I said, alam naman na, like I said kanina, importante yung anak. Pero know your boundaries. Yeah, hindi. At 'Di saka ba? Know your boundaries kahit paano. bakit sobrang big deal dun sa lalaki na pupunta siya mag-isa ng Italy? Parang, ano ba, parang hindi Hmm, naman kailangan every time. Kung hindi ka pwedeng nandun siya. sumama, oo. Kung hindi ka pwedeng sumama, kaya ko naman mag-isa, di go. Bakit kailangan, di ba? Correct. Hindi naman laging kailangan may utok. Charet. Yeah, Kaya pero naman ng ate, ng you sarili. dodged a bullet. Sabing ganon, Correct. you dodged a bullet. Ayan, so yan ang Correct. ating But net. I'm happy Kayo, for her. This is a new beginning. Go ka ng Italy, dun ka maghanap ng utoks. Open finger. correct. Ganon. True. Doon ka magdasing sa Sicily. Wow, sa Sicily. Kasi nanonood ako ngayon ng Wow. White Lotus Season 2. Doon yung setting nila. So, O, ayan. di Go ba? ka doon, Love it. ate. Ayan. So, kayo mga Bex, ano ba ang Ayan. say nyo with this topic? And yung mga baklita namin kanina, ano ba mga chika nyo dyan? Comment nyo na yan below. Ayan. And ano Correct. pala, naalala ko, may nag-comment sa isang episode natin. Gusto daw niya yung idea of the station episode, yung ABS-GMA. So, gawin natin yan soon. No? May nag-message agad. Okay, sige, Oo, sige. Buhay Network. Ano to? Ganyan. Buhay Network. Okay, love it. Push yan. Sige, one of these days. Wow, Yes. lalaban namin ni Ayan. Bex. So, nandito na naman tayo sa part ng episode kung saan tayo ay nagrarant at nagre-reklamo ng mga mini lang naman. No? So, ito na ang meltdown at Jonas Brothers. Bex, what's bothering you these days? Madami. Charing. Pero Give me ang 10. hirap. Charig. Oo, charay. Gusto kong give me a very school. Siguro nakaka-bother lang na in relation na lang to what is happening right now in the Philippines. Nakaka-bother na hindi marunong mag-fact check yung mga tao. Basta na lang sila nagpo-post ng kung ano-ano without really checking the sources. And then, let's not be blinded with the real culprit. The real culprit here is Marcos. Yun na lang yun. For this instance, siya talaga yung pinaka dito, mairata tayo sa kanyang lahat, gano'n.
Kasi ano siya, isa siyang fake. Tsareng. Family niya fake. Lahat sila fake. Naiinis talaga ako. Anyway, yon. Maging ano lang tayo, maging matalino lang tayo sa pagpo-post natin. Whatever we are posting kasi reflects who we are and kung ano yung maraming nakabasa ibang power ng social media. So baka yung iba maniwala sa pinost mo, hindi naman pala true, yung mga ganun. So fact check Mm. tayo bago tayo mag-post ng kung Yeah. anik-anik. Ako naman um, inisip ko kung i-relate ko kay dun sa nangyayari or ibahin ko na lang no, para malayo naman Mm. tayo dun. Yung mga madaming complaints with specific stuff pero they don't do anything about it. Parang like, Mm. girl, kung yun yung kasi, sorry, may experience ako from, ano, marami siya masyadong sinisay na paulit-ulit kong naririnig. Tapos wala naman siyang ginagawa Mm. about it. Like parang, kumilos ka din naman kasi hindi pwedeng puro ka talak tapos hindi mo naman binabago yung mga nangyayari. Parang, yun lang. Give me the meltdown. Gives me the meltdown. Ayan. Noimbierna na lang, ayan. Mm-mm, And true. syempre, dahil meron tayong mga bagay na nababother tayo at nakaka-meltdown sa life, meron naman tayong mga learnings dyan. Syempre, isa sa mga learnings ko siguro is, ayun, let's try to be smart. Marami namang sources online to check yung kung ano ibig sabihin ng ganito, kung ano na nangyayari sa ganitong, ito sa current news na ito, ano na bang update, ganyan. Wag lang tayo masyadong magpaniwala din sa mga balita. Minsan kasi yung mga balita din mismo yung sinungaling eh. So, just be smart in looking for references. Yun na lang Yes. siguro. Mm-mm. Para hindi ka naloloko. Ganon. Ikaw, Bex. Ako naman ang learning ko, I've learned how strong my intuition is. Wow. Kasi Wow. when the unit team was announced, amoy na amoy ko na agad na this is a scam. This will not last long. And Oo. wala, nangyari siya just the past week, no? Nag-crumble talaga ang unit team, no? Talaga naman. Na yun na nga And, lang ang goal, hindi pa nagawa. Nakakaloka talaga. Alam mo yon, parang yun na nga lang yung nasa plataforma na hindi, feeling natin magiging feasible, pero hindi nga nagawa. pero kasi nung mga rally pa lang nila nun, it's giving plastikan talaga malala. Hindi ko napapansin kasi, tsaka hindi rin ako masyadong invested nung time na yun. Oo, Parang ako naman, very chill lang ako kasi nga, naiinis na ako sa mga nangyayari. Alam mo yun, basta daming parang wala na akong pag-asa. Kasi yung mga options, wala akong choice. Parang ganon. So parang, girl, okay. Ako naman as a strong kakamping at that time and until now naman, no? So, Oo. syempre, tinitingnan ko din naman yung mga, hindi naman kasi talaga ako yung, like what I've said from the last episode, yung tinatawag na echo chamber. Ayoko nang ganun. Ayoko nang naririnig ko yung puro on my side lang. I like to also listen what's happening on the other end para aware ako. So, yun, napapansin ko talaga yun nung time na yun. And yun nga, so yun lang naman yung learning ko, no? Na malakas ang ano ko, putob. Yan, di Ayan. ba? And syempre, dahil nga dyan, mga Bex, sa may mga stories dyan na gustong i-share sa amin, feel free to send in lang dito sa amin sa Baxters on all our social media accounts. And maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa aming show from the start until now. Push lang tayo. Yes. DDS ka man o hindi, welcome ka dito. Charing! Oo, Day, di ba? Parang, ang goal lang naman natin is maging masaya, maging mabait, yan, maging True. may respeto sa bawat isa. Ayan, Yeah. we condemn violence, ganyan. Yes, yes, yes. And if you haven't yet, follow nyo na kami on our socials at Dexter's Podcast. BKXERZ Podcast. Ayan. And, yan, if you haven't yet rate our show 5 stars, mag-follow na kayo sa Spotify, no? Para for more followers. Ganyan. Yes, ayun And thank you lamang. so Maraming maraming much. salamat. And of course, enjoy the weekend. Always be kind. Bye. Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast.
If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.